Mga kapatid ko dito po sa Malaysia, dito po sa Sabah, kumusta kayo? Alam ko na busy kayo po and pasensya lang sa the way how I look at it, kailangan din tayo po mag-usap dahil po mayroon tayong hindi namang breaking news ito po kasi kanina pa ito but still fresh pa ito po, no? At tungkol na naman ito sa problema natin sa investigation natin ng flood control projects dyan involving ngayon po ang revelation ni former Congressman Saldico, no? May lumabas na siya kahapon ng part 1 niya and nandito na ang part 2. At least alam ko po na mga kababayan ko dito sa Kota Kinabalu sa Sabah or even those in Malaysia or as well as ang mga followers ko po sa iba-ibang parte ng mundo, mga overseas Filipino workers, likewise ang mga kapatid natin dyan po sa Pilipinas, no? Kung sakali you do not hear yet, na nandito na po ang part 2 ng revelasyon ni former Congressman Saldico regarding itong issue na ito po ng 2025 national budget which has been, sabihin natin, described by many as the worst corrupt national budget in the history of the Philippines. And at the same time po, yun na po ang pera, no? Deliveries of money dahil po dyan po sa flood control projects po na of course involved ang mga legislators natin. Ang problema lang yan po, no? Grabe na itong sabihin natin na corruption sa Pilipinas and dahil dyan po, no, nahirapan or this is how we live sa Pilipinas ngayon. Kawawa talaga ang Pilipinas. Kawawa talaga ang ekonomiya ng Pilipinas, no? You just imagine kano na ang exchange rate ng US dollar to peso, 59 something po and tumaas pa today. So baka maabot pa tayo ng 60 pesos per 1 US dollar. Ibig sabihin po, kung magtaas pa yun po, ibig sabihin, apektado talaga ang ekonomiya natin. Ibig sabihin, ang value ng peso natin, ang pera natin po, dahan-dahan nawala. So kung nawala ang value ng peso natin, no? Ibig sabihin din po, epektado ang ekonomiya, ibig sabihin, we will be expecting price increases na naman. So pagdating na naman ng price increases, ibig sabihin, kawawa naman mga Filipinos, bayad sila ang tax, tapos nagnakaw lang itong mga politiko natin at saka mga government officials dyan po sa gobyerno and kontsabahan sila with the contractors. So, mahirap talaga ang buhay ng mga Pilipino, no? Dahil sa inyo, no? Dahil sa inyo po. But anyway, sige, the first thing that I want to pass sa inyo po, sa mga followers natin ngayon, dito po sa programa natin on a Saturday afternoon po is yung part 2 ng revelation of Saldico. Wherein this time again, now po, yesterday he mentioned he connected Martin Romualdez, the former speaker, ang kaibigan niya po noon, where he gets his instructions, ang boss niya po. Now, ngayon, nag-reveal sa part 2 si Saldico na mayroon talaga connection ang itong dalawang tao, si former speaker Martin Romualdez Marcos and ang first cousin niya po si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. So I will show to you first po itong footage ng revelation niya po, part 2. Pero mayroon pa itong part 3, So we'll wait again. Siguro bukas, mayroon naman part 3. Parang tere ito po, no? Dahan-dahan po. And dahil mga revelations, automatic po, deny ang gobyerno. Siyempre, expected nyo po. Walang magnanakaw, magsabi na siya talaga nagnakaw. Ganon yun po, no? Ganon yun po. But anyway, sige, let me share with you first itong video clip. Video clip po, ang part 2 revelation ni Saldico.
Part 2 na ito po. Let's watch and listen, and mamaya, magkimay-himay tayo ng konti itong mga statement ni Saldico, but at least we will have a clearer idea po, no? And I will try to see if I can get some comments from sa national media. Nang interview sila sa mga oficials natin sa Pilipinas regarding itong issue. But in the meantime, mag-part 2 muna tayo. Part 2 muna tayo. Ito po, let's watch and listen to this part 2 of Saldico. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Secmina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Secmina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Secmina, approved na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Arctic Side, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay lalabas ko po together with this video. Yan na po, ang mga suitcases po. Ang laman ng mga suitcases yan po ay pera, no? Billion pera na yan. Cash money yan, no? Ito na ang ebidensya na si Saldico is showing to us now. And sabi niya, yon statement made by Orly Gutesa during the Blue Ribbon Committee hearing the other day, no? Totoo yun po. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ang 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity brand at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM ng SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yan po ang part 2 ng revelation ni Saldico. Shoutout muna tayo kay Merilo Pentojo, is also watching ang program natin. Mayroon din tayo dito request, pwede ba po i-replay ulit? I-replay ulit na po ang part 2 revelation ni Saldico. Walang problema yan po. If halfway lang kayo nakita, then I will replay it one more time para at least marinig talaga kayo sa direct from the, mayroon yung sabi nila, direct from the horse's mouth. Direct from the horse's mouth. And later on,
We will give some comments po or reaction na coming from mga Filipinos dito din po sa Sabah regarding itong part 2 revelation ni Saldico. Sige, i-replay natin replay natin ito. Nandito po. Sandali. Okay, walang audio. Alright. Mamaya, no? Mamaya po, I will replay this thing po and may portion dyan sa mga suitcase po. Wala ng audio po. And then, 1 minute siguro yon. And then, nagsalita ulit si Saldico. No? Pasensya lang po, no? Kasi original, ito po. Nag-record lang tayo po sa original, sabihin natin, recorded ako sa national media o sa social media din po, lumabas itong, sabihin natin, video clip. So, nandito. Let's watch and listen again. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Secmina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Secmina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Secmina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Ticsay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay lalabas ko po together with this video. Ito na po, ang suitcases sa loob ng mga suitcases are cash money yon, no? Billions, millions and billions of money yon po. Nag-deliver sa bahay ni, a portion of it was delivered sa bahay ni former Speaker of the House of Representatives, si Representative Martin Romualdez. Martin Romualdez po, no? And yan po ang After po suitcases. ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity bribe at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Alright, yun. Yan po. Second time na tayo nag-replay yan, no? So, I hope nakita talaga ninyo po ang part 2
ng revelation of Saldico. Alright? So, okay. Ano nangyari ngayon po, no? Lumabas naman na sa press briefing ang gobyerno, ang palasyo po, and they're saying that hindi totoo ang mga allegations ni Saldico. In fact, they are calling Saldico kung may mga ebidensya talaga siya, come out openly, publicly again, take his oath, balik siya sa Pilipinas, and ipatunayan niya po ang allegation po. He is throwing against Martin Romualdez and President Ferdinand Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Sa palagay ninyo po, ito mahirap ngayon. Sa totoo lang po. Ito, that's how we look at it. Kanina, I was with some of the Filipinos dito po, and we were watching itong video clip, and we were talking, giving some comments, little comments on this part 2 revelation of Saldico. Sa amin po, the way how we look at it, I don't know if you will agree with us also. Sa amin po, that's the way we look at it po. Hindi pwede mag-uwi si Saldico sa Pilipinas. For reasons that, of course po, kung magbalik siya dyan po sa Pilipinas, either he will be assassinated, posible, no? Posible po. Or somebody will still convince him, wag ka na mag-uwi dito, we will try to settle this problem amicably sa atin-atin lang po para i-save natin ang mga mastermind dito sa anomalya. And definitely po, no? Definitely, no? Si Saldico, earlier, he was saying that one of the reasons why, according to his lawyer, one of the reasons why he doesn't want to come home sa Pilipinas po is dahil may threat ang buhay niya po. No? Sabi pa ang lawyer ni Saldico, may threat, galit ang mga Filipinos ngayon sa kanya dahil because of their transactions po, nawala ang mga pera, taxpayers money po, syempre galit ang mga Filipinos sa kanya. So, the one is already given. Galit po. Sa ngayon, kung makita natin to po, with this revelation coming out, ang part 1 and part 2 po, so siguro pwede din tayo magsabi, siguro it's also safe to say, na kung may 100 people galit sa kanya po, prior to his revelation po, siguro nagbawas-bawas na ng kunti. Let's say, sa 100, nagiging 80 ba, or 70, or even 50. Kalahati na lang po. Dahil nag-appreciate din ang mga Filipino na finally, si Saldico has realized na he's being used, scapegoat lang siya po, and lahat ang mga blame goes to him, diktas ang mga mastermind. Diktas ang mga mastermind po. So, ganun yan po, no? But definitely, I don't think so. Si Saldico will return back to the Philippines. All he will be doing now is ilabas niya po ang ano. But the government will not accept that. They will just say walang basis, walang ebidensya po. But in the eyes of the public, with this revelation, mayroon din po, no? Nag-appreciate ang revelation ni Saldico. Ang problema lang dyan po, because of this revelation, maraming tao ngayon po, mas lalo na nagalit sa gobyerno. No? Kasi, this is what we are expecting. Hindi pwede si Saldico lang po ang may kasalanan. Lahat siya lang yun nagawa. Hindi pwede po. Milyon yun eh. Bilyon yun. Hindi pwede yun po. No? Mayroon talaga. No? Mas mataas pa sa kanya. And it is logic. Pero sabi ang gobyerno, ang Marcos administration, is not logic. No? Siya pa daw, si Bongbong Marcos pa daw, na expose itong flood control project, anomalous deals, and then, kung may involvement siya dyan po sa anomalya, bakit ba siya mag-expose? Yan po. No? Sabi ang gobyerno, one of their rason na imposible daw po
siya mismo po ang mag-expose, and at the same time, knowing the fact that he's involved, bakit siya mag-expose? On the other hand naman po, mayroon mga tao magsabi, the way other people are thinking, na okay, siya nag-expose, knowing the fact that very soon, itong anomalya, no? Itong anomalya will come out. Especially itong ngayon ang 2025 national budget po. Kung dahil the 2025 mga insertions, no? Mga amendments diyan po, lumabas itong flood control projects, mga ghost projects, mga substandard projects po involving millions if not trillions of money. And dahil dyan po, galit na galit ang tao. Balik tayo ulit po. Balik tayo ulit sa issue. Okay? Do you think ang magnanakaw, ang magnanakaw will reveal na siya talaga nagnakaw? Definitely not. Diba? Definitely not. Yung issue na yon na sabi nila hindi yung totoo ang 100 billion insertion ba yon dyan po sa national budget? Pwede naman yan magpasok ang presidente sa NEP, National Expenditure Programs na po. Bakit pa? He has to ask help from Saldico. During that time, Saldico was the appropriation chairman of a committee ng House of Representatives. Definitely po, no? Para walang paper trail, walang ebidensya po, no? I think this is how we look at it. We think na ang rason dyan is do not insert it sa National Expenditure Program because if something happens na bulgar ito po, may question ito po, directly, pwede tayo mag-pinpoint na bakit nag-include ang 100 billion budget ang presidente. So, may direct link yun po. But, if we will not put it there, and knowing the fact na, ano lang ito po mga ideas lang natin, haka-haka natin po. Posible din ito po, no? Posible din. I'm not saying this is true. Ganito talaga nangyari. There is a possibility na instead of putting it sa NEP, may tao man dyan sa baba, we can pass it through sa tao nila para kung sakali mayroon mangyari, no? Walang ebidensya, konektado sila sa itaas. Posible yun po. What do you think? Do you think it is possible? For me, I think it's possible po. Ganon ang modus operandi nila po. Unfortunately, lumabas talaga itong issue. And ngayon po, grabe na po. And sigaw ng mga tao, ikulong ang mga magnanakaw. And of course, si Saldico, dyan po sa Revelation niya part 2, is calling Ombudsman Remulla. Kung totoo, sabi niya po, kung may ebidensya, kung makuha kami ng ebidensya, maskin sino pa sila, we will base sa evidences na mayroon kami, we will file cases and we will make sure na itong mga tao, maskin sino pa sila, they have to pay for the crimes that they have committed. Tingnan natin po kung si Ombudsman Remulla will really a fair and honest investigation po with whatever mga revelations ni Saldico. Saldico po. Ang problema lang yan po, they will still press na walang logic, walang weight ang mga revelations ni Saldico because wala siya sa Pilipinas. Hindi siya nag-taking
To say the truth and nothing else but the truth. Ha? And wala siya sa Pilipinas. No? Pero imposible naman si Saldico will go home now. I don't think so po. Si Saldico will go home with this kind of situation. With this kind of situation po. No? Mahirap yun po. So yun. Yun ang ano natin ngayon. We are looking at the situation. So, hintayin natin ang part 3 kung ano pa mga revelations ni Saldico. And tingnan din natin ang reaction ng gobyerno. Sa ngayon, sa part 1, ganon din, sabi ang gobyerno, no? Ang mga tao ng administrasyon na walang katotohanan, no? Walang basis, walang ebidensya, only salita lang. Kaya nga sabi ni Senator Ping Lacson, salita lang yan po, no? Kasi walang ebidensya. So it doesn't carry weight. Yun naman sabi ni Department of Public Works and Highways Secretary si Vince Dizon, no? Yun po din, parehas din sila, ang mga reactions nila po. And of course, ang Malacanang. Ang Malacanang po. Yun. So, expected na yon. Expected na yon. But, let's see. The only thing I'm sure, now with this, timing talaga, no? Timing talaga ang revelation ni Saldico po. Because tomorrow, mag-start na po ang 3 days rally organized by the Iglesia ni Cristo po. And expected na ito po will be participated by a huge crowd. In fact, sabi ang organizers, ang INC, the first day we're expecting something like 300,000 people or more, no? Diyan po sa Luneta at saka sa Extra Shrine where diyan po nagawa ang first People's Power, no? In 1986. And then second day, expected din sila another 300,000. One bodies ito, no? We are talking about one bodies. And on the final day is another 300,000 crowd. No? Remember, during the first day, it was already officially announced that ang grupo ng mga retired generals dyan po sa Pilipinas will also be participating. And other groups po dyan po sa Pilipinas. That includes ang mga estudyante, kabataan, ang mga religious leaders natin, ang political, although this is not a political rally, ang people involved sa politics, they will also be participating. And of course, ang labor groups po, no, will also be participating. And we were made to understand also that the business sector, business community sa Pilipinas po, will also take part sa rally na yan. And hindi lang itong 3 days rally po, mayroon pa rin ang scheduled rally, another big rally to be organized by Trillion Peso March organizers, and that will be held on November 30. November 30. So let us hope that this will be a peaceful rally. Although ngayon, nakita ko na po sa social media, sa mga reports dyan sa Maynila, if you look at it, ang Mandiola Street ngayon po, serado na po with barbed wires, no? Serado na yan po. And alertado na, on red alert na ngayon po ang police authorities natin as well as ang Armed Forces of the Philippines. Armed Forces of the Philippines. Although this is a rally, a peace rally po, but takot din tayo, ang mga organizers din po, sila mismo is calling to the participants po, especially those who are planning to create chaos, no? Huwag natin ituloy yan po because this is a peace rally. Para wala tayong problema po, no? Para walang problema ang mga realista when they participate starting tomorrow sa demonstration.
Of course, ang gobyerno natin si President Ferdinand Bongbong Marcos, si BBM also, is a warning. Those who will create chaos dyan po sa rally, they will be dealt accordingly. They will really be dealt accordingly po. So, mag-ingat tayo po. Tayo, mga peace-loving Filipinos who will be participating sa rally, if we see suspicious-looking people or group of people po, kindly, immediately report it to the nearest authorities sa inyo po, sa mga pulis pa o sa mga sundalo po, so that action can immediately be taken against the scrupulous individuals po. So, ingat talaga tayo po. And some people were saying baka it will trigger another People's Power 3. And others were saying baka it will give a reason, kung may mga chaos, it will give valid reason for the government to declare martial law. Which is, I think, medyo a little bit, I don't think so po, mag-martial law tayo. But kung mayroon talaga chaos, may power naman ang gobyerno po. They will capitalize these incidents and declare martial law. Posible yan po. So let us not give itong mga demonstrators, tayo po will be participating, let us not give a reason, let us not give reasons for the government to declare martial law sa Pilipinas po during the demonstration natin dyan po sa Pilipinas starting tomorrow hanggang tomorrow is Sunday, Monday, Tuesday. And then mayroon namang iba sa November 30. So ingat and let's continue to pray po. Let's continue to pray. Those who are fit, please come out and participate. Those who are having problems sa health ninyo, stay at home and just pray lang po for a peaceful demonstration or rally, 3 days rally dyan po sa Pilipinas. Tayo mga overseas Filipino workers, malayo tayo sa bansa natin. I'm urging, I'm appealing na let us continue to pray for a peaceful rally and ma-address na tayo ang problema natin dyan po sa Pilipinas para more or less pwede na magbangon ulit ang Pilipinas. Sa ngayon po, mahirap ang buhay ng mga Filipinos ngayon, nawala tayo ng malaking pera, dumating pa ang earthquake, nag-experience pa tayo ng typhoon, and ekonomiya natin baksak talaga. And kaya nga, we have to address this problem as soon as possible. The only thing that I also want to comment is, parang I don't agree also with the statement of Malacanang, ang spokesperson ng Malacanang po, si Undersecretary Claire Castro, when he blamed ang mga Dutertes po for the drop of the economy dyan po sa Pilipinas. She is blaming si former President Tatay Digong daw po ang dahilan bakit ang peso natin is 59 point something against US dollars and ang ekonomiya natin drop na drop po dahil daw po kay Duterte, former President Duterte. On that, I totally disagree. Sana lang po, if you look at the situation, I hope I'm wrong, kung okay, we have a good leader, I don't think so what we are experiencing now, we will experience. So it all depends on ang leader natin po. Ang leader natin. Sino ba ang leader natin ngayon? Si BBM. So siguro hanggang dito na lang muna ang Nick Talk, The Real Talk with Nico, and I will continue to monitor ang mga latest updates natin dyan sa Pilipinas. And pasensya lang mga kababayan ko po sa Sabah or dito sa Malaysia for disturbing you. Again, this afternoon, Saturday ngayon, dapat relax tayo sa trabaho sa weekend natin today and tomorrow.
But I think this is very important news din po. At least, you will know what is happening or malalaman niyo po ano talaga ang mga latest updates dyan po sa Pilipinas. So with this, once again, si Nico Fabian would like to say thank you very much for making me a part of your day-to-day. See you again in my next episode. Malaysia, Sabah, the Philippines. God bless us all. Godspeed. I love you and you take care of yourself. Bye.